Paano nga ba ako nagkaroon ng doggy? Kasi ganito 'yan. So, it's been a long time talaga na nag-aalaga ako ng aso before. May aso kami before, pero hindi pa ako gaano yung dinadamitan, yung pinapaliguan ko lang sila pero hindi ko sila kinikare lagi yung tinatanggalan ko rin naman ng mga kuto-kuto, mga gano'n, yung mga ano yung pinapaliguan, ganyan. Pero hindi yung totally na kagaya ngayon, yung kagaya ng mga may aso ngayon na they really love their dogs. Parang naging ganun na ako. So, dati noon, kahit may sakit ang mga aso noon, hindi namin pinapabet. So, ngayon, naging ganyan na ako kasi just to keep you uh, not alone. Kasi nakikita ko na ang mga doggy ay magandang kasama. Magandang kasama na kahit na pinapagalitan mo, hindi sila nagtatampo. Ganun. So, pagka may aso ka, you are secured. I mean, feeling mo lagi kang may kasama kahit na hindi ka kinakausap. Pero sabi nila hindi nakakausap pero nakakausap mo sila eh. Nakukumand na nauutusan mo pa nga sila eh, 'di ba? Yung mga aso ngayon, marami nang natututo. That's why na nagkaroon ako ng aso. Ang tagal kong nag-decide din na kaya ko bang magkaroon ng doggy kasi nga karamihan ng doggy ngayon ginagastusan mo lalo na yung mga may lahi. Ngayon sabi ko ang kukunin ko lang is yung walang lahi. Kaya kumuha ako ng aspin. So nung nakuha ko yung aso ko, ang winish ko talaga noon is yung asong hindi gaanong kahol ng kahol, yung kakahol lang yan pag may kailangan, ganun. Eh, ganun nga siya ngayon. Kakahol lang yan pagka nandyan sa tapat mo o kaya may tapat doon sa kabilang bahay, kumakahol siya. Or pag may narinig na aso dyan sa kabila, sa kapitbahay namin, lalabas na yan. At ano, titingin. Gusto niya lumabas kasi gusto ko doon siya lang sa loob dahil nga sa labas, maalikabok. So, no choice but of course, marami talagang fur sa loob ng room mo in which lagi-lagi namang lilinisin, ganun, di ba? Hindi natin may iwasan yan. Basta wala kang allergy sa fur. Ganun naman eh. Tapos, pinapabet ko yan. Nung nagkasakit siya, pinabet ko siya hanggang sa naging okay siya. Nung nagkaroon siya ng parvo. Kasi 3 beses na yan nagka-parvo. Nung una, hindi ko yan pinavet. Ay, pinavet ko pero hindi nila nakikita may parvo. Tapos ako lang mismong nagpagaling. Yung pangalawa, yun, pinavet ko na. Ay, no. Yung pangalawa, hindi, oo, pinavet ko pa rin para siya, nagswero siya. Yung pangatlo, ay hindi, yung pangalawa, pinavet ko siya pero binigyan lang siya ng dextrose. Tapos yung pangatlo na, pinaswero ko na kasi hindi na siya makakain. Kasi ayaw ng doktor na ayaw na iswero. Sabi ko, iswero ma'am, tas, dok, sabi ko, tapos iuwi ko. Yun. Kasi di ba alam ko namang bantayan. Kaya lang iba kasi yung doggy sa tao eh. Yung aso parang mahirap. Insertan, parang lagyan ng ano ng swero. Mas mabilis pag tao. Ganun. So behave naman siya habang nagre-recover. So natatakot na ako na magkasakit yung aso ko. Yung ginagawa ko talaga ng lahat ng paraan para mapakain ko siya ng tama. Yung pangpalakas sa katawan niyan, nagba-vitamin siya. Pero ang gusto ko sana, yun yung painumin ko ng para mawala yung mga garapatan niya, ganyan. Eh parang iniisip ko baka mamaya masira yung kidney niya. 'Di ba yung pag pinapainom mo yon hindi lang basta isang beses lang. Eh kailangan yun regular na pinapainom mo eh. Yun kasi yung ayoko kaya lagi ko siyang nililinisan. Eh ngayon, parang ano na kasi eh, yung bang kamot na siya ng kamot. So kailangan na niyang maggamot ng ganun nga sa mga panggarapata. So I am trying to do that para para maging malinis yung katawan niya lagi, hindi na siya dadapuan. Ganon yung gusto ko. Kaya lang, mahirap siyang bigyan ng gamot. Mahirap siyang bigyan ng gamot. Kaya gusto ko yung vet na kasi pag kasama yung vet, may bayad pa yung pagbibigay ng gamot sa vet. May bayad, Diyon.
Ay naku, grabe 'no. Pero mabait yung aso ko, mabait siya. Kaya lang hindi niya nagiging kaibigan yung lagi kong sinasakyan na ano, na tricycle, hindi niya na naging kaibigan, lagi niyang kinakahulan. That's all. So that's how I started to have my doggy with me. Unlike before na sa family dog namin noon, iba yon, iba yun yung mga family dog naman namin noon. Yung ngayon, eh syempre mag-isa ako, siya yung lagi kong kasama. That's it. That's how I love my dog, and how I have a dog with me alone. Thank you for watching. Bye.